Ayan po, magandang araw sa inyong lahat muli mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. At dito pa rin po kami sa aming hometown sa isang barangay po dito. At ano po, meron po kaming property ulit na ipapakita po sa inyo. At ito naman po ay nakaalong sa cemented road. At ang maganda dito, meron po siyang mangga. Ito na po yung property. Meron po siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Oy, mga walong mangga! Siguro mga walong mangga po ito. At ito po ay mahaba yung frontage po niya. Nasa mga 200 meters po. Estimate lang naman po yun. Simula po dito sa bakod na ito. Diyan po mag-start. Pag ganun po siya. And then, ito nga po nakaunan po siya sa sementadong daan. At ito naman po yung way na papunta po sa town proper. Ayan, ito po yung way na po sa town proper. Nasa mga ilang minuto lang din po ang driving niya. Siguro sa mga 10 to 15 minutes driving hanggang sa town proper o sa palengke. At ang maganda po dito, meron kayong mountain view. Ayan o, yung mountain view. Tapos, tignan nyo po yung view dito. Pahili-hili po yung view dito. Parang nasa New Zealand. And ito nga po ay 1 hectare po ito. Itong property na ito. Boss? Pito? Walo di bangga na boss? Walo. At ito nga po isang hektarya. Pero sabihin ko sa inyo po, yung property po na ito ay ano po siya, naka-mother title. So, ang kabuuan pong nasa titulo po nito, 2.7 hectare daw po ayon po sa anak ng may-ari po dito. So, nakausap po namin yung anak ng may-ari. Nasa 2.7 po ito, tapos ang binibenta lang po nila is 1 hectare. So, magkakaroon po tayo dito ng subdivision survey o kailangan nating ipa-approve yung plano para magkaroon po sila ng sari-saring title. Yung 1.7 na matitira, may papangalan po ulit sa nakapangalan sa titulo, and then yung 1 hectare naman po ay may papangalan na po sa inyo kung kayo po makakabili po sa property na ito. Ayan. Mahaba po itong property nito. Maganda po dito, meron na po siyang power line tsaka internet connection po dito sa area. Ang source of water po dito ay deep well. Wala nga lang po nakitang nawasa po dito. So, ang layo po natin sa T-Plex, Anao, siguro sa mga 15 kilometers siguro o baka wala pa po. And then sa Maynila, mga 3 oras po ang biyahe. At ang maganda po dito, kahit kotse po ay makakadaan po. Dahil doon sa part po na yon, inaayos na po nila, sinesemento na po yung ibang part na rough road. Tapos, ang advisable ko po muna, kung sakaling mag-viewing po kayo, yung mataas po yung pangilalim dahil mayroon pa pong part na tinutuloy pa lang po nilang sinesemento po ngayon. So, pero malapit na rin po silang, pero malapit na po nilang maidikit po sa part na simentadong daan. Ayan po. So, punta natin yung ano niya, yung pinaka-boundary niya po sa part na ito. So, dito po, meron po yung kalsada rin po dito. Ayan, kasi may mga kabahayan pa po dyan sa part na yan. At, grabe. Dito sa part na to, medyo mataas po siya. So, pwede kayong maglagay ng kubo po dyan kung sakasakali. At, ayan po, kasama yung kawain po na yan. Pag ganun pa po yan, pahaba pa po. Sa akin po kasi medyo ano po siya. Oh, hindi sabihin natin masukal, masukal. Dahil yun nga po ay hindi na po nila naasikaso. Dahil matanda na rin po kasi yung nakapangalan sa title. So, kaya po siguro binebenta yung 1 hectare para po siguro ay matikman pa po nung nakapangalan sa title. And then siguro yung natitirang 1.7 hectares siguro ipapamahalan na lang po nila siguro or ipapaano sa mga anak po nila. Ayan. So, ang boundary po hanggang dun po sa may kawayan po dito. Ayan. Dito sa part na to puro kawayan pero yung iba naputol na, napulak na. Ayan. So dito sa part na to may mga bahay pa rin po dito. Ayan o. Kaya meron po silang kalsada dito. May mga bahay pa po dyan. Then, hanggang dito po yung kanyang boundary na estimate po nilang boundary ng property sa kawayan po na ito. At pag na po siya. So mahaba itong 1 hectare po nito. At kagandahan po nito naka-along road po siya. Simentado po yung ibang part tapos dito po ay rough road lang po pero doon po sa part na yun ay simentado na po siya. Pero yung the rest po ng barangay road po na yun ay sinesemento na po. Ididikit po nila doon sa
barangay cemented road na nakadugtong na po sa papunta po sa National Highway. Ayan. So hindi ko po mapupuntahan yung ibang part dahil alam niyo na po masukal. Sa video pa lang po kitang-kita na kung gaano po kasukal itong property na ito. Pero panoorin niyo po yung ano, i-slide show ko na lang po yung picture po niya sa drone para at least makita niyo po yung kabuuan ng property po na ito. Ulitin ko po, ito nga po ay 2.7 hectare pero 1 hectare lang po ang binibenta po nila. Malinis po yung ano po nila dahil buhay pa naman po yung nakapangalan. Kaya no extrajudicial. Pero i-check po pa rin po namin kung ano yung mga nasa likod ng title. Kung meron po siyang mga annotation, mga entry number po doon. Para at least pwede tayong mag-request ng certified true copy sa Registry of Deeds po. Ang Registry of Deeds po nito ay dito po sa bayan po ng Talavera, Nueva Ecija, yung Registry of Deeds kung saan nakarehistro po yung titulo po nito. Ayan. So, ayan po. Pero kung sakaling, di ko na natanong kung updated yung tax, pero sakaling hindi po updated ay babayaran po nila para makapag-request po tayo ng ibang mga dokumento na kakailanganin po sa pag-transfer po ng title. Ulitin ko po, sagot po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp, yung yung relocation tsaka subdivision po, survey. Tapos yung transfer of title na po, si buyer na po, and then yung deed of sale si buyer na rin po. Kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po ay sa akin. Naka-flash lang po sa screen yung aking number. At please, please like and share. And then paki-follow po kami, and then pa-subscribe. Ayan po. Huwag niyo yung paluhin sa puwet. Ayan po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.